sumandali, tayo po ay tumayo at babasa po tayo ng ating teksto dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 14. Ang sabi ng Biblia, at sa kinabukasan, paglabas nila sa Betanya ay nagutom siya. At pagkakita sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, ay lumapit siya, baka sakaling makasumpong doon ng anuman. At nang siya'y malapit sa kanya, ay wala siyang nasumpuang anuman, kundi mga dahon, sapagkat hindi panahon ng mga igos. Number 14, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, sino mang tao'y hindi kakain ng iyong bunga mula ngayon at magpakailanman. At narinig ng kanyang mga alagad. Let us bow our heads, mga kapatid, na tayo po'y mananalangin. O Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit sa iyo sa oras na ito. Hinihingi po namin, O Diyos, ang kaalaman at karunungan na inyo pong ipagkaloob sa amin, bunga ng aming pakikinig sa iyong mga salita. Panginoon, patnubayan niyo po kami, nawa Panginoon, ang mga maririnig po namin ay mga bagay po, Diyos, na magpapalakas po patuloy ng aming pananampalataya at patuloy po kami magkaroon ng kaalaman at karunungan sa mga aral niyong ito. Panginoon, patnubayan niyo po kami at kung maaari, Panginoon, gaya ng iyong ibig, nawa sa araw na ito, makasumpong po kami ng biyaya sa inyo, ng iyong banal na Espiritu Santo na inyong ipinangako, ay muling mabuhos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Puspusin niyo po ang bawat puso ng bawat isa po sa amin, na kami po, Diyos, ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan sa araw na ito. Ito po aming dalangin, Ama, sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Yesu Cristo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise the Lord. And you may be seated, mga kapatid. At sa oras na ito, ang paksa ng ating pag-aaralan ay pinamagatang, where is the fruit in your life? Last week, pinag-aralan natin God's promise, God's choosing with an attached promise. Pagpili ng Diyos na mayroon siyang pangako. Sumunod naman, bear fruit and keep your fruit. Sumunod naman, mga kapatid, patungkol pa rin ito sa bunga. Where is the fruit in your life? So kung inyo pong maalala, mga kapatid, ang salita pong fruit sa wikang Griego ay karpos. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, ay deed, action, result, profit, gain. So ito pong fruit na ito, mga kapatid, ay nagpapaliwanag sa atin na hindi po ito literal. Ito po ay gawa, ginagawa, aksyon, no? Pakinabang, tubo, yan po ang ibig sabihin niya. So ngayon, hinahanap po sa ating paksa, where is your fruit? So ibig sabihin, nasaan ang iyong mga gawa? Nasaan ang iyong mga aksyon? Nasaan ang resulta ng buhay mo sa buhay mo? Nasaan ang tubo? Nasaan ang pakinabang? Yan po yung 5 meaning niya. Ulitin ko po, mga kapatid. Ano po ulit yun? Gawa, aksyon, resulta, tubo, pakinabang. So, sino po ang tinatanong, mga kapatid? Ang tinatanong po dyan ay ang mga mananampalataya. Kasi kayo po yung tuturuan ngayon, mga kapatid. So, ang tinatanong po dito, mga kapatid, ay ang mga mananampalataya. So, bunga. Sino po dito ang 5 years na? 5 years lang ang tinatanong ko. Si Brother Raymond. 4 years. 3 years. So, kaya ko po tinatanong kayo, at nagsimula nga ako ng 5. Nagsimula ako sa 5, 4, 3, 2, and 1. Para po malaman natin, una, kung gaano na kayo katagal. Dahil yung tagal po ninyo, mga kapatid, ay magpapakita at hindi maitatago ang ebidensya. Kasi kung 1 year ka pa lang, maintindihan pa eh. Pero kung ikaw po ay nasa 5 years na, o sabihin na natin 3 years,
at hindi ka pa rin nagagamit sa gawain ng Diyos, medyo may problema. Okay? So ngayon, dito po sa fruit, kamusta po ang bawat isa sa atin? Ako po'y nakikipag-usap sa mga matatagal na. May bunga na ba? O sitter pa rin tayo? Ang pagiging sitter po, mga kapatid, kung minsan yan po ay choice. Kung ayaw mong magamit ka ng Diyos, choice mo yan. Pero kung tatanungin natin ang Biblia, ang Diyos nga mismo nag-uutos sa mga alagad o sa mga mananampalataya noong siya po ay naririto pa sa lupa. Magsipanalangin kayo na magpadala ng mga manggagawa. So kung kayo po ay tinawag ng Diyos, automatically, mga kapatid, maaari nating sabihin na kayo po ay papasok sa tinatawag na manggagawa. So pag manggagawa po, mga kapatid, hindi naman po yan halos lahat tayo, words of God. So maaari ang manggagawa na aking tukuyin, mga kapatid, ay mga katuwang sa gawain, no? Mga makakatuwang mga kapatid sa pagsundo at paghatid ng mga kapatiran, yung mga gawaing paglilinis, at meron din talaga mga kapatid na kauul sa mga pangangaral, gawain po na pangtemplo. Ngayon po, dito sa ating pong binasa sa Mark chapter 11 verse 12 hanggang 14, yan po ay kwento na kung saan ang Panginoong Hesus ay nagutom. At basahin din natin yung Luke chapter 13 verse 6 hanggang 9. So dalawa po yan, Mark chapter 11 verse 12 hanggang 14 at Luke chapter 13 verse 6 hanggang 9. Parehas lang po ito ng kwento, pero mayroong konting detalye, mga kapatid, na kaibahan. Ang sabi diyan, at sinalita niya ang talinhagang ito, isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. At siya'y naparoong humahanap ng bunga sa puno na iyon. At wala siyang nasumpungan. So humahanap ng bunga, pagpunta niya, wala siyang nakita kahit isa. Ang sabi dito, at sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa punong igos na ito, at wala akong nasumpungan. Putulin mo, bakit pa makasisikip sa lupa? Nakita ninyo, mga kapatid, 3 years nang pabalik-balik, walang bunga. At ano ang solusyon? Hindi maghantay na pagbungahin siya. Kundi ang solusyon, mga kapatid, dito, ayon sa nasusulat, putulin mo. Bakit po? Bakit dapat putulin daw? Kasi nakasisikip lang sa espasyo. Nakita ninyo, mga kapatid? Dito natin makikita kung gaano kahalaga ang space sa gawain ng Diyos. Yung space na dating bakante, tinawag ka ng Diyos, inilagay ka sa espasyo na yan, 3 years is enough, mga kapatid, para ma-question ka. At wala kang bunga. So anong solusyon? Putulin. Nakakasikip lang. Dahil pag pinutol, ang puno na ito, mga kapatid, matataniman ng panibago. At yung itatanim, may mas malaking posibilidad na tutubo, lalago, at magbubunga. Nakita ninyo? Ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy. At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. Yan, may nakiusap po yung may-ari. Bigyan mo ng tsansa, hukayan ko pa, papatabaan ko. Pagkalipas ng panahon, ay hindi pa rin yan magbunga, dun puputulin. No? Sabi niya dyan, at kung pagkatapos ay magbunga, mabuti, datapwat kung hindi, ay puputulin. So, humingi pa rin ng grace period yung may-ari. Ngayon po, ang Mark chapter 11 verse 12 hanggang 14 ay mas detalyado, mga kapatid,
when it comes sa tinatawag na action, oras, lugar, at gutom ni Jesus. At sinabi po dyan yung salitang hindi panahon ng higos. Kung mapansin ninyo mga kapatid ang ginamit po dyan mga kapatid, hindi pa panahon. Ito po mga kapatid yung pagkakaiba. Yung Marcos na yan, tumukoy ng hindi pa daw panahon para magbunga. So may excuse. Nakita ninyo? May excuse, hindi pa panahon. Pero dito mga kapatid, sa Lucas, ito yung tinatawag na mas detalyado pagdating sa usapan, habag, at yung 3 years mga kapatid. No? At yung tagapag-alaga, lumitaw din dyan, at mayroong pangyayaring paghuhukay, pagbibigay ng pagkakataon o second chance. Magkaiba sila ng Pero, parehas lang po yan sila. Iba lang ang sulat ni Marcos, iba lang ang sulat ni Lucas. So, ibig po sabihin, nagko-contradict ang Biblia, hindi po mga kapatid. No, magkaiba po sila ng pagkakasulat. Sa ating ng mga tao, makarinig ka ng kwento Dalawang tao, kwentuhan mo. Pag ipapasa nila yung kwento, hindi naman eksakto May dagdag na yung isa may bawas. Yan. So ngayon, mga kapatid, ano ang pagkakaiba nila? Pagdating po sa uri, kung makikita po ninyo, doon sa ginawa ni Jesus. Sa Mark chapter 11, verse 12 hanggang 14, tunay na pangyayari ang nangyari. Pagdating po sa Luke chapter 13, verse 6 hanggang 9, ang pagkakasulat ni Lucas, talinhaga na. Kwento. Yan. Sumunod po, mga kapatid. Pagdating po sa ginawa ni Jesus, sa Mark chapter 11, verse 12 hanggang 14, sinumpa ang puno at namatay agad. Sumunod naman po, sa Lucas, sinabi naman dyan, kwento lang, hindi nanumpa, hindi sinumpa ng Diyos. Yung kung mapansin po ninyo. Sumunod po, pagdating po sa panahon, ginamit po sa Mark ang hindi pa panahon ng higos para magbunga. Parang yan sa tao, wala pa akong pera kaya hindi ako makapaglingkod. So may mga excuse, no? Dito naman sa Lucas, ginamit po dyan, pagdating sa panahon, yung 3 years, no? Hinanapan siya. Yung 3 years na yon, na paulit-ulit, pabalik-balik yung taong nagugutom na yun, ay naging enough para salitaan kung sino may-ari nun, para putulin. Okay? Sumunod po, pagdating po sa resulta, pagdating sa result, agad hinatulan doon po sa Mark. Sa Lucas naman mga kapatid, binigyan pa ng second chance o pag-asa. Pagdating naman sa punto, pagdating sa Mark, ang nangyari po ay paghatol sa pagkukunwari. Bakit pagkukunwari? Kasi kaganda-ganda ng puno, wala palang bunga. Nagkukunwari lang yung image, yung karakter ng puno. Sumunod po, dito sa Lucas, pagpapahinuhod at babala. Yan, so nagpapahinuhod. Ano po yung pahinuhod sa Tagalog? Sa mababaw ay katyagaan. Yan. Sa mababaw. So, ginamit din dyan yung babala. Sumunod po mga kapatid, pagdating sa pagkausap, no? Kinausap ng Panginoong Hesus yung puno ng igos mismo. Yun ang kinausap mga kapatid. Sa Mark. Pagdating naman sa Lucas, ang kinausap dyan ay yung may-ari at tagapag-alaga. Nag-usap sila dyan mga kapatid. Ngayon po, ano ang naisituro ng talata? So, pareho po ang naisituro. Ano po yun? Parehas bunga. So, magkaiba po sila ng ilang bahagi, pero hindi po sila magkaiba sa isang pinatutunguhan ng istorya. Yung bunga. Ano po ulit yung bunga? Yan po ay salita na galing sa karpos. Ibig sabihin ay gawa, aksyon, ano ba? Gawa, aksyon,
pakinabang, tubo, ano pa isa? Resulta. Yan. So ngayon, yan po ngayon mga kapatid ang tinatalakay natin. So parehong puno ng igos din. At ito po ay mahalin tulad sa Israel o sa tao na nagsasabing na sila po mga kapatid ay sa Diyos. So kung ikaw po ay Israelita o hindi, unbeliever ka o hindi, pwede may posibilidad po na maniwala kayo sa Diyos. Iilan lang naman po, hindi naman po sobrang dami ang naniniwala na walang Diyos. Pero sa usapang paniniwala sa Diyos, marami pong tao. At hindi po ibig sabihin na naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ako sa Diyos, no? Kahit yung mga makasalanang hindi pa nababago ng Diyos ay naniniwala sa Diyos, hindi po yun bintahe, mga kapatid, para pagdating sa bunga ay pare-parehas tayo. Magkakaiba po. Pag naniniwala ka sa Panginoon, may bunga yun, may resulta yun. Ano po yun? Pagbabago. Nakuha natin? Ngayon po, dito po sa Mark chapter 11, ang hatol sa pagkukunwari, walang bunga. Sabi sa number 1, may dahon pero walang bunga. Ito po ay nagpapakita ng mukhang relihiyoso sa labas, pero walang tunay na buhay o bunga ng pagkakilala kay Kristo. Yan. Marami pong ganyan. Palasimba, paladasal, pero ang ugaling dragon. O ugali mga kapatid ni Satanas. O? Pero makikita mo, relihiyoso. Yan. Pero ang bunga, ang result, ang ginagawa, magkaiba. Iba ang pinakikita niya sa ginagawa niya. Nakuha natin mga kapatid. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, pa-praise the Lord ka, ginagamit mo ang iyong dila, ang iyong bibig sa pagpupuri sa Panginoon. Pagdating naman sa labas, panay mura ka. No? Panay mura ka. Panay ka na mga salitang hindi magaganda na pawang masama. Eh yan po mga kapatid ay hindi po tama. Sumunod po mga kapatid, ang Israel noon, may templo, may mga ritual. Nagpapakita po yan ng dahon. Gaya ng igos, madahon. So, pansinin. Yan. Pero nung dumating si Jesus, walang pananampalatayang nasulpungan, walang pagsisisi, walang bunga. Yan. Sumunod po, number 2. Sa usaping hindi pa panahon ng igos, pero sinumpa pa rin. Pagpapakita po ito mga kapatid na hindi excuse na hindi pa panahon. Pag dumating ang Diyos, dapat lagi kang handa, dapat lagi kang may bunga. Mga kapatid, tayo pong mga tao, mahilig tayo sa excuse. Eh, sandali lang. Ganito ganyan, tandaan niyo po, pag nag-rapture na, pag tumunog na ang trumpeta, anong result? Kukunin ng Diyos ang mga mananampalataya. Lahat ng tao na naglilingkod sa Panginoon ng may katapatan, pag tumunog ang trumpeta ayon sa propesiya, tutunog ang trumpeta at sa isang kisap mata, mga kapatid, kukunin ng Diyos ang mga tao na mga mananampalataya kay Kristo. Yung mga taong tunay na nabago, yung may resulta, may bunga ng talagang pagsisisi. Yun ang kukunin ng Diyos. Pero ang sabi, ang uunahin kunin ay ang mga namatay kay Kristo. So meron pong tinatawag na pagkabuhay sa mga patay. Pag tumunog ang trumpeta ayon sa propesiya, sa pangako ng Diyos, tutunog ang trumpeta. At pag tunog ng trumpeta, unang bubuhayin ang mga namatay kay Kristo. Hindi namatay sa sabungan, hindi namatay sa droga, hindi namatay sa alak, hindi namatay sa kung ano-anong bisyo. Hindi namatay sa babae, hindi namatay sa pakikapit, sa pangangalunya. Sa madaling salita, hindi namatay na walang Kristo na kinilala sa buhay. So ang kukunin lamang po, ang bubuhayin ay ang mga taong nagsisi
at nabautismuhan sa pangalan ni Jesus at nagbagong buhay. Yun po ang kukunin. Kaya kung sa oras na ito, nag-iisip ka, kung dumating ba ang Panginoon, makakasama ba ako? Depende sa bunga mo. Kamusta ang bunga mo? Kamusta ang ginagawa mo? Kasi yung bunga mo, mga kapatid, yun ang magiging bentahe mo kung makakasama ka sa rapture. Kasi kung wala kang bunga, may bunga ka nga, bulok naman, wala rin, mga kapatid. Nakita na po kayo ng itlog? Diba? Ang ganda-ganda. Sino sa inyo nakaranas? Amen. Nung inyong lulutuin na, pagbukas nyo, bugok pala. Pero ang ganda ng itsura. Yan. Maraming ganyan na Kristiyano. Ang gaganda ng bihis, ang gaganda ng pinipresent nila talaga, ang makadiyos na pamumuhay, pero ang loob pala, bugok. Pag dumating ang Panginoon, kahit mukha kang holy o banal, kahit kasuot mo pa yung mga dress, mga kapatiran, nakahanay ka, pag tunog ng trompeta, yung loob mo, mga kapatid, yung bunga nang nandiyan dyan sa loob mo, yan ang magiging bentahe mo kung makakasama ka o hindi. Kaya wag mo sabihin, bakit parehas lang tayo itlog? Bakit hindi ako nakasama? Bugok ka kasi. Bugok ang loob mo. Sira ka. Yan. So dapat natin yan bantayan ang ating mga sarili, yung bunga natin. And by the way, mga kapatid, sa usaping bunga, in generally speaking, lahat naman po may bunga. Ano pong bunga ng kasamaan? Sakit sa pera, nagnanakaw. Yung bunga ng kasamaan, makikita mo eh. Pero ang bunga ng kabutihan, meron din. Kahit na siya'y saktan, gaganti siya ng kabutihan. Hindi kasamaan. Pabaliktad ang ganti niya. So ngayon, parehas may bunga. Pero dito po sa pag-aaralan po natin, ang bunga po na tinatalakay natin dito ay bunga na hinahanap ng Diyos. Bungang totoo sa pagiging mabuting tao. Ngayon po, sa sumunod po mga kapatid, huwag po natin nahayaan mga kapatid na, o ikaw, kailangan magamit ka na sa gawain ng Diyos. Ay, hindi pa ako handa. Mahihain kasi ako. Mga kapatid, hindi ganun yun. Pag naglingkod ka sa Panginoon, dapat, pag tinawag ka ng Diyos sa isang gawain, upo, gamitin niyo po ako sa tulong ng Panginoon para magbunga ako at manatili ang bunga ko. Yes. Gamitin niyo po ako. Huwag po kayo mga kapatid mag-isip na, hindi ko kaya. Kaya niyo yun, kaya nga kayo tinuro eh. Yes, amen. Di ba? So lahat po tayo mga kapatid, dapat nga nararanasan niyo po ito eh. Lalo na, dapat lahat po tayo. Since na ang lahat ay assume na ang lahat ay giver, dapat lahat nakakaranas ng pag-handle ng tithes and offering. Di ba? So, bantayan nyo inyong mga sarili. Darating kayo dyan, mga kapatid. At pag tinuro kayo, huwag kayong tatanggi. Kasi pagkakataon nyo po yan, para patunayan ang sarili nyo sa Diyos, na willing kayong magpagamit. Naunawaan po natin. Sumunod po, dito po sa bahagi ng B. Lucas chapter 13. Ang babala ng Diyos plus babala sa huling pagkakataon. Dito nga, buti may second chance pa eh. Doon sa kabila, wala talaga, mga kapatid. Saan yung gustong kwento kung kayo puno? Doon sa may second chance o doon sa hinatulan agad? O, di ba? Gusto niyo ng second chance? Lahat tayo gusto ng second chance. So, dito tayo sa second chance na gusto niyo. Nasabi dito, 3 years po, naghanap ng 3 years. Naranasan niyo po, mga kapatid, yung ihingihi ka na. Naranasan niyo. Tapos yung nasa loob, naliligo. Tapos, brother, patapos ka na? Oo, patapos na ako. Yung pala nagsasabon pa lang. Patapos na magsabon. Nililinaw. Di ba? Napakahirap. Lalo na sa babae, pag ihingihi ka na. Oh. Ano pong mangyayari?
Nagtagal siya. Ano po magiging bunga ng paghihintay nyo? Di ba nakakagalit? Naiinip ka. Ano ba yan? Baka nga, kaltukin mo ba yung pintuan, ng malakas eh. Kanina pa yan, sandali na yan. Kanina pa yung malapit na yan. Ano ba yan? Malapit ka ng maligo? Malapit ka ng mag-ano? Ha? So magagalit ka. Ngayon, dahil sa ihi, napasama ka. Nakita ninyo mga kapatid? Kahit yung ihi, napapaihi ka, kaya kang pasamain pag hindi mo na-control ang iyong emosyon. So dahil sa ihi, sumama ka, nakalimutan mong Kristiyano ka. Diba? O ngayon mga kapatid, nung sumama ka, lumabas ang tunay na bunga. Nag-MC ka, nag-preach ka, nag-evangelize ka, dahil lang sa simple na naiihi ka, nabura lahat ng pinundar mo. Dahil hindi mo na kontrol ang sarili mo. Bakit? Yun ka talaga. So meron talagang hindi pa naaalis sa'yo. Meron pang hindi pa naisusuko sa'yo. Nagtitiis ka, lalaki ka. Pwede ka mo umihi sa labas kung di mo na kaya. Di ba? Kung babae, gumawa ng paraan. Kung hindi talaga kaya. Pero wag mong hayaan na sasama ka dahil lang sa, iilang katapat mo. Nakita ninyo mga kapatid? So wag niyong hayaan na ang mga pressure sa buhay ang pipiga sa inyo para imbis na yung bunga ninyo ay tama, yung bunga ninyo naging mali. Kasi ang bunga na pinag-uusapan natin, action eh. Kung what you react, mga kapatid, kung ano man ang iyong i-react, sasabihin, gagawin, iisipin, ay magiging epekto para maging basihan niya ng mga taong makakakita sa iyo. Kung talagang tunay kang binago ng Panginoon. Naunawaan niyo mga kapatid. So dito sinasabi, 3 years po. Nai-imagine yung mga kapatid, yung pakiramdam, ilagay niyo sarili niyo dito sa naghahanap ng pagkain. Siguro pagdating sa 1 year, acceptable pa eh. Siguro nung 2 years, wala pa rin isang taon, yari ka sa akin. E dumating na ika 3 years. Nag-expect ka kasi ang dahon-dahon. Wala palang bunga. Pagpunta mo, matidismaya ka talaga. Putulin mo na. No? So ngayon, sabi rito sa number 2, putulin mo. Yan po mga kapatid, may hatol talaga ang walang bunga. Hindi pwedeng forever na wala kang silbi. Naalala niyo yung sabi ng Panginoon, ang sino mang hindi nagbubunga, puputulin. Oh. Kung hindi ka nagbubunga, ibig sabihin, walang, di ba, isang ibig sabihin ng bunga, di ba, karpos, tubo, at saka pakinabang. Walang tubong Diyos sa iyo, wala pang pakinabang ng Diyos sa iyo, mga kapatid. Puputulin ka talaga ng Diyos. Oh. Di ba? Lalo na yung, wala ka nang nadala, naninisod ka pa. Di ba, may mga tao, mga kapatid, pag sinabing naninisod, nagiging dahilan po sila para ma-discourage sa iba na huwag nang magsimba. Di ba? Wala ka nang nadala. Tapos sisiraan mo pa yung nagdala. Uy, buti nakapunta ka. Buti natiis mo yung ugali nun. Alam mo, sa umpisa lang yan. Hindi, mabait siya sa akin. Hindi, yan din ginawa niya sa akin dati. Mabait yan sa umpisa. Pero pag tagal-tagal, makikita mo galing niya. Ang tunay na bunga niya. Makikita, uutaran ka rin yan. At mag-aaway kayo gaya namin, hindi nga kami nag-uusap eh. O, mga kapatid, wala ka na ng tingala. Wala kang useless ka pa. Alam mo kung ikaw ang ministry mo, manira. Hindi ito ang para sa'yo. No? Ang dami-daming ministry, pinili mo manira. Isod ministry. Lahat ng isod ministry pumunta dito, madali lang ang qualification. Dapat matapang ka, mataray ka, masama ugali mo. Pasok ka na, masama ugali mo. O, halika na dito.
Tisod ministry. Eh mga kapatid, hindi po yan tama. No? Ang sabi rito, number 3, pabayaan mo muna, ang sabi dyan. Huhukayin ko pa, huhukayan. Lagyan ng pataba. Yan yung pakiusap po nung nangangalaga doon mga kapatid. Ang sabi dito, may mga nagsasabi na ito ay tumutukoy sa pastor. Tama po ba? Naririnig natin yan minsan na yan pong bahagi na yan ay nagiging mediator yung pastor sa Panginoon. Pero ano po ba ang sabi ng Biblia? Sabi dito, 1 Timothy chapter 2, verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Isa lang ang tagapamagitan. So, kahit ako, hindi ako pwedeng mamagitan. Kasi isa lang ang tagapamagitan, si Kristo. So, ito may pagpapakita, mga kapatid, na kung hahatol ang Diyos, kaya nga, di ba, sabi, kaya hindi pa rin dumadating ang Panginoon hanggang ngayon. Dahil sa grace, sa biyaya, dahil sa Panginoong Jesus, mga kapatid. Dahil kay Kristo. Siya ang naging tagapamagitan. So ngayon kung makikita ninyo mga kapatid, ang taong si Kristo Jesus, so ibig sabihin, si Kristo pala ay tao. Nakita nyo? Sa nagsasabi, sa mga reliyon na nagsasabi, o tingnan nyo, napakaliwanag pa, taong si Kristo Jesus. Pero, hindi naman tapos eh. Hindi naman yan tuldok eh. Pero dahil baka hahaba tayo talaga, bahala kayo mag-aral. Kasi nasa bunga tayo eh. Ang taong si Kristo Jesus, may kasunod yan, hindi tapos yan. So bahala na kayo. Magbunga kayo. Kung may tanong, magtanong kayo. So dahil dito tayo po ay nakatutok sa bunga, dito muna tayo siguro sa mga susunod na panahon, pag-aralan natin yan mga kapatid, kung luluubin po ng ating Panginoon. Okay? So tuloy po tayo mga kapatid. Ang buod ng turo, ang Diyos naghahanap ng tunay na bunga, hindi lang dahon. Matyaga siya, pero hindi forever. May hatol sa walang bunga. Sa Juan Kapitulo 15, versikulo 2, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nilinisin niya upang lalong magbunga. Ngayon, ang tanong mga kapatid, ito po ang tanong, bakit hinahanapan ng bunga ang puno ng igos? Ulitin ko po, bakit hinahanapan ng bunga ang puno ng igos kung hindi pa pala nito panahon na magbunga? Okay? So, pagpapakita ba ito mga kapatid na unfair ang Diyos? Bakit ka naniningil? Wala pa nga akong pambayad. Parang gano'n yan eh. Yan. So, unfair po ba ang Diyos, mga kapatid? Hindi po. Ang sagot po ay ganito. Sa Palestine, mga kapatid, may tinatawag po na breba. Yung breba po, yung unang bunga ng igos. Okay? Sa mga puno ng igos, mga kapatid, sa Israel, may dalawang klase ng bunga. Ito po yung tinatawag na breba o yung taksh. Ito po yung maliit na bunga na lumalabas kasabay ng dahon. Bandang Marso hanggang Abril ito lumalabas. Ito ay kinakain kapag gusto mo kainin, gutom ka, wala ka ng ano. Di ba? Minsan ngayon, aratilis, kahit matigas pa kinakain mo. Di ba? Sa inyo nakaranas, wala ka namang bigas sa aratilis, kahit yung isang araw na lang para magmaniba, pinatos mo pa sino yung nakaranas? Ano kayo nasa dito? Yan. So ngayon, meron po siya mga kapatid na tinatawag na breba. So sa puno na ito mga kapatid, sabi bandang Marso at saka Abril siya, umuusbong. Ito ay kinakain mga kapatid, kinakain din po ito. Ngayon, hindi po ito kasing sarap ng tinatawag na main crop.
Yan. Pero pwede nang kainin. Pwede na daw. Ngayon, yung main crop, mga kapatid, yung malaki at matamis na bunga, Agosto hanggang Oktubre, ang panahon ng pagkahinog. Okay? Ang punto, mga kapatid, nung nakita ni Jesus na may dahon na, ibig sabihin, dapat may breba. Yung breba ang hinahanap doon, mga kapatid. Hindi na siya nag-expect talaga, mga kapatid, ng tinatawag na yung bunga na, alam niyo, matamis. So, pinapakita dito, nung lumapit ang Panginoon, dahil madahon nga, siyempre, pag madahon ka, expected may breba yun. Yun yung maliliit, mga kapatid. Subalit, kahit breba, wala siyang nakita. Kaya sinumpa ng Panginoong Yesus eh. Wala nang kakain ng bunga mo. Natuyo, namatay po yun, mga kapatid. Ngayon po, pag may dahon, pero walang breba, ang tawag po doon, baog na puno. Pag baog po ang puno, pinuputol po yun, tapos tinataniman ulit ng bago. Kaya nga sinabi doon, putulin mo na, nakakasikip lang. Yan. Sumunod. Pag may dahon, pero walang breba, baog na puno yun. Nagpapanggap lang na malusog. So dito po, mga kapatid, tingnan natin, mga kapatid. Yung background po, yan po yung puno ng igos. Tingnan natin po yung bunga. Yan. Yan po yung breba. Nung pumunta ang Panginoon, nakita niya, mga kapatid, na mabungay ang mamadahon. Gutom siya. 3 years na siya parahandaan doon, sabi naman doon sa kabilang talata. Ine-expect niya na may ganyan. Pero wala rin siyang nakita niyan, mga kapatid. Sumunod, sister. Yan. Ito naman po, mga kapatid, yung tinatawag na pinakabunga niya. Itong nasa kabilang side. Against nyo, mga kapatid, yan po yung pinakabunga ng fig tree. Ngayon po, mga kapatid, ano po ba ang laman niyan? Sige, sis. Yung curious kayo. Ano kayo lasa dyan? Kung tinitignan ko yan, nagre-research ako, ano kayo lasa dyan? Yan. So, yan po ang itsura ng bunga ng fig tree. Ngayon po, mga kapatid, meron ako ditong bunga ng fig tree. Hindi, biro lang. Ano ito? Aratilis po ito, mga kapatid. So, ito po, mga kapatid, ay bunga ng aratilis na nga. Ngayon, mga kapatid, titingnan natin ang result, ha? So, ngayon, pag hinagis-hagis ko ito, mga kapatid, nagbabago ba siya ng shape? Hindi. Sino nagbabago? Di ba kayo? Yung tumitingin ang nagbabago. Kasi, birog pa rin siya habang inaano may tumukan ng tumo. Di ba? Ngayon, ipapasa kay Brother Emma. Hagis mo sa akin. Nalaglag siya. Kunwari, scripted. Hagis ko ulit. Ipapanto ko ngayon sa mga kapatid, ha? Sa mga kapatid. Hindi siya nadurog, di ba? Hindi siya nadurog. So, habang nilalaro ko ito, pwedeng, pahingi ako dyan ng plato sa likod. Kuha kayo. Stara. Hindi ba rin sumunod? Sige lang. Tuloy-tuloy natin yung record. Derma. Sige. Der. So, kung makita ninyo, mga kapatid, nagbago ba siya ng kulay? Hindi siya nagbago ng hugis. Hindi siya nagbago ng kulay. So, hinagis-hagis ko, pinaltok ko pa. So, ako po'y nagpapakita ng pressure. Pinipressure natin to, mga kapatid, kung magbabago sa o hindi. Ngayon,
Hindi nagbago ang kulay, hindi nagbago ang hugis, tingnan natin kung magbabago ang laman. Naging papaya ba? Di ba hindi? Nalamog siya, nabugbog siya, pero hindi nagbago ang loob niya. Ano po pinupunto ko mga kapatid? Ganyan po tayo dapat bilang mga tinawag ng Diyos Kristiyano, kahit na nabugbog ka, nasaktan ka, pagsalita ka na hindi magaganda, sipa-sipain daw, iyumpog ka sa pader mga kapatid. Yung loob mo, ipapakita mo pa rin ang kabutihan. Hindi magbabago yan. Nung biniga natin siya, hindi siya naging kulay itim. Hindi rin yan papait. Dahil matamis po yan. Ano po ang point? Tayo pong mga Kristiyano, ganyan. Sometimes hindi po tayo pumapasa sa tinatawag na expectation. Tandaan po ninyo, ang bunga ng aratilis pa lang, we expect na yan po ay matamis. Kahit nga yan nalaglag mula sa taas eh. Di ba? Nung bata pa kayo, bata pa tayo, kahit nalaglag, wala pang aeroplano. Kinakain mo. Dahil alam mo matamis. Kahit nalaglag na nga eh. Alam mo matamis, kinakain mo pa rin. Kahit na hiningi mo yan sa kaibigan mo, na puro grasa-grasa ang kamay na umakit sa taas, hihingi ka sapagkat alam mong matamis. Ano po punto mga kapatid? Ganyan po sana tayo. Kahit anong sabihin sa inyo ng tao na masasakit, kahit anong mga kapatid yung pressure ng buhay, pagpasapasahan kayo ng tao, pagpapakita na inaayawan kayo, yung binabato pagpapakita na sinasaktan kayo, hindi dapat nagbabago ang laman ng loob nyo. Si Kristo pa rin dapat ang nasa buhay niyo. Yes. Yung aral pa rin dapat ni Kristo ang nasa buhay ninyo. Yung ine-expect ng Diyos na kabutihan na natutunan mo sa Kanyang salita, dapat yun pa rin ang ipoproduce mo. Yun ang bunga na hindi nagbabago. Amen. Nakuha ninyo mga kapatid. So, ganun po sana tayo mga kapatid. Ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy, unfair ba si Jesus? Hindi po. Naghahanap po siya ng dapat nandudun na. Okay? Naghahanap po si Kristo mga kapatid, yung dapat nandudun na. Kasi meron na siyang napakaraming dahon eh. So yung preba, dapat nandudun, pero hindi niya yung nakita. Gayon din sa atin. Gamitin natin yung method ng 3 years mga kapatid. Sa 3 years mo, dapat hindi ka lang basta mabunga. Hindi ka lang basta madahon. Pag sinabing madahon, pwede natin sabihin masipag, no? Ma-active sa gawain, sumusuot ng pananamit ng Kristiyano. No? Hindi lang dapat ganoon, dapat may bunga. Dapat nagagamit ka ng ating Panginoon. Ngayon po mga kapatid, para po yung sinasabi ng restaurant. Pumasok ka sa restaurant kasi alam mo may menu, tama? Alam mo mayroong pagkain. Pero pagpasok mo sa restaurant mga kapatid, wala pala siyang tinda. Alam niyo yung pagpasok niyo sa restaurant, mayroon kayo, menu. O binigay sa yung menu. Pili ka. Bigyan mo nga ako nitong tawat baboy, sabihin natin. Tapos sabi sa'yo, Sir, wala po kaming tawat baboy. Wala. Ito na lang nilatang baboy. Wala din po, sir. Adobong manok, wala rin po, sir. Alin dito meron? Wala. Mga kapatid, yung bungo ng kabutihan mo, baka mapalitan ng bungo ng kasamaan eh. Dahil feeling mo, pinagtripang ka, wala pala silang tinda, nagbukas sila. Diba? O ano po ang punto mga kapatid? Gayon, ina-expect ng Diyos meron ka ng bunga. So dito po tayo mga kapatid. John chapter 15 verse 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit,
and that your fruit should remain. That whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. So, dito, sa Tagalog mga kapatid, ang sabi diyan, hindi ninyo ako pinili. Okay? Ngunit pinili ko kayo para i-establish kayo. Yung ordain, salita rin po yan ng establish. Ma-appoint. Yan. At sabi diyan, kayo ay humayo. Humayo. Go. Pag sinabing humayo, hindi sinasabi diyan na hindi ko pa panahon eh. Hindi po. Pag tinawag kayo ng Panginoon, nabautismuhan kayo, you should go. Pag sinabing go, mag-invite kayo, lahat na pwede nyo magawa. Mag-invite kayo ng mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo, dalhin nyo sila sa Panginoon. Kasi niligtas na kayo ng Diyos eh. Kaya dalhin nyo sila, hindi yung dinala na kayo ng Diyos sa kaligtasan, tapos pasipol-sipol ka lang sa bahay ninyo, nakikinig ka na Christian song, worthy is your name, tapos 3 years na, hindi mo man lang in-invite ang tatay mo sa anniversary, nanay mo sa anniversary. Eh ba, may problema yan. Hindi ba pwede na, nagbago naman ako, iyan mo sila. Hindi ba pwede mga kapatid. Kailangan po, you should go. Ang sabi diyan, and bring forth fruit. Magdala kayo ng bunga. So marami po ibig sabihin ng bunga ha. Bunga ng Espiritu Santo, bunga ng kaluluwa, bunga ng pagpupuri. Lahat ng bunga mga kapatid, kailangan po natin magkaroon ng bunga. At yung bunga na yan mga kapatid, kailangan po manatili. That should remain. Manatili. Naunawaan niyo mga kapatid. Hindi yung, ayan, na-invite ko na, nabaptize ka na. O, dahil nabaptize ka na, bahala ka na ha. Hindi po pwede. Alalayan nyo, kapag ka nakita nyo na kaya niya nang tumayo sa sarili niyang mga paa sa paglilingkod sa Panginoon, unti-unti mo siyang bitawan. Hindi yung nabaptize na, bahala ka na maglakad. Cargo mo na ang sarili mo. Hindi po ganun mga kapatid. Kailangan po natin panatilihin kung ano po yung ating bunga. At ang sabi diyan, that whatsoever ye shall ask of the Father, anuman ang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko, o sa pangalan ng Ama, mga kapatid, sa pangalan ni Jesus, ay ipagkakaloob sa inyo. Nakita ninyo? Ito po ay isa sa assurance na ang Diyos po talaga ay nakikinig ng panalangin. Kaya sinasabi natin kung minsan, wala akong pera eh. Ang sabi ng Biblia, ano man ang hingin nyo sa pangalan ko, sa pangalan ng Ama, ipagkakaloob sa inyo. Sabi diyan, take note ha, anuman. Basta yung salitang anuman, naka-align po saan, mga kapatid? Naka-align po sa tinatawag na mission. Doon po naka-align sa go. Okay? Doon po sa word na go. Na ikaw po ay nagagamit ng Panginoon. Conclusion mga kapatid. Sana sign na ikaw ay madahon lamang ngunit walang bunga. Ito po sila. Nagsisimba. Nakikinig. Nagbabasa. Etc. Walang pagbabago. Walang karpos. O walang bunga ng pagbabago, walang result, walang action. Nakita niyo? Kaya, hindi nyo rin masisi yung iba eh. Ako, kahit hindi ako nagsisimba, wala naman ako tinatapakan na tao eh. Tingnan mo sila, simba na simba. Hindi naman nagbabago. Eh, hindi natin masisisi may mga ganitong klaseng pananaw. Kasi nga, nakikita. Simba ng simba, walang pagbabago. O lalahatin ko po mga kapatid ha. Babae at lalaki, pakinggan po ninyo itong aral. Aral po ng holiness sa pananamit. Marami po sa mga Kristiyano, pagdating ng linggo, doon lang sila nakakasunod. Pero pagdating ng Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, nakashort. No offense ha, huwag kayong masasaktan sa akin ha. Hindi ko naman alam ang mga buhay nyo eh. Hindi ko alam ang mga buhay ninyo. Ako pinagsasalita sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung ikaw po
ay nagiging banal lang sa panlabas pag linggo. Tapos pagdating ng Lunes hanggang Sabado, naka-shorts ka lang, nakasando ka lang, walang bunga. Madahon ka lang, kapatid. Madahon ka lang pag linggo. Pero walang bunga. Pagdating ng Panginoon, umunog ang trumpeta, hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, sandali lang. Hindi pa po kasi ako nakakabili ng pananamit na pang-Kristiyano. Mga kapatid, ako itutukoy, susundan natin yung talata. 3 years po siyang naghanap ng bunga. Ako'y nakikipag-usap sa mga 3 years na. 3 years na kayong hinahanapan ng bunga ng Diyos. Hanggang ngayon, pagdating ng weekdays, nakashort ka pa rin. Kababae mong tao, nakaboxer ka. Ayos na. Boxer, Sister Teresa. Oh. Mga kapatid, nakikita ninyo ang inyong mga sarili, mga kapatid, ang ating mga sarili. Ang pagiging Kristiyano at pananamit ng pagiging Kristiyano, hindi lamang po yan linggo. Dahon niya. Ang tunay na challenge, weekdays, kaya mo bang panindigan? So, sana po, wag po kayo masasaktan sa sinasabi. Ito po'y aral po ng Panginoon na dapat pong malantad sa atin. Ang sabi dito, hindi ka tinawag ni Jesus para magdahon lang. Magdahon ka lang, mga kapatid. Hindi po ganun, mga kapatid. Tinawag ka para magbunga. So, question, kailan ka magbubunga? Ito tanong sa inyo, mga kapatid. Kailan po tayo magbubunga? Ang sabi dito, 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan. Sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng pagliligtas. Nakita ninyo? Ulitin ko po. Sapagkat sinabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan. Maraming beses po tayong pinakikinggan ng Diyos. Sumunod, at sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Kaya nga po kayo, mga kapatid, ay naligtas, nabautismuhan. Sabi niya, narito, ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng pagliligtas. Kaya ang tanong, kailan ka magpapabautismo? Siguro po, next week na. Hindi. Sa araw na narinig mong salita ng Diyos, ngayon ang araw ng pagliligtas. Kung gusto mong maligtas, kailangan mong mabautismuhan. Hindi bukas, ngayon. Lahat ng desisyon, basta para sa Panginoon, dapat ngayon. Kailan ka magbubunga? Ngayon dapat. Hindi yung pagka yumaman ako, mali yun. Especially, mga kapatid, alam niyo po ito, padadaanan ko lang. Kailan ka sasampalataya pagdating sa ikabut pagkahandog? Kailan? Bukas? Kailan? Pag maganda ng buhay mo? Kailan? Pag na-promote ka? Hindi. Ngayon ka sumampalataya at ngayon ka i-bless ng Diyos. Kaya mali po yung pananaw na ganun. Sa totoo lang, winawalan po natin ng tiwala ang ating mga sarili sa Diyos. Tayo pong nagtatanggal niyan, mga kapatid. Maniwala po kayo sa hindi. Tayo pong nagtatanggal niyan. Kaya nga, mga kapatid, hindi mo magagawa na isuko ang lahat sa Panginoon kung ang iyong puso, ang iyong sarili, ay hindi mo pa nang isusuko sa Diyos. Naunawaan po natin, mga kapatid. Inuulit ko po, bago po tayo magtapos. Hindi mo magagawa na sabihing mahal kita kung hindi mo naman kayang ibigay ang lahat. Dahil ang Diyos, nang isulat ang salitang mahal kita, ibinigay niya ang lahat. Amen. Ngayon, sasabihin natin, mahal kita. Alam niyo po, sa salitang mahal kita, hindi yan basta salita. Sa salitang mahal kita sa Panginoon, which is yung tinatawag na agape love. Kapag mahal ka niya, hindi pwedeng tanggalin ang i-bless ka. Hindi pwedeng tanggalin ang proteksyonan ka. Hindi pwedeng tanggalin na mapahamak ka na lang. Hindi ganun. Sa pagmamahal ng Diyos, lahat po yun nandoon. Kumbaga sa bagahe, isahan na yun.
Nandoon na ang iyong medyas, sapatos, lahat nandoon na. Ganon din pag sinabi ng Diyos, mahal kita. Lahat yun. Pero sa atin, mga kapatid, mahal po ba natin ang Diyos? Amen. Praise the Lord. Alam niyo, when you say, I love you, Lord, imposible na maramdaman ng Diyos na mahal mo siya ng salitaan lang. Inuulit ko po, imposible na sabihin mong mahal mo ang Diyos at maipadaman mo sa Diyos at maramdaman mismo ng Diyos na mahal mo siya ng salitaan lang. Imposible. Sa paanong paraan mo may paparamdam? At sa paanong paraan mararamdaman ng Diyos na talagang mahal mo siya? Sabi niya, mahalin niyo ang inyong kapwa. Dahil pag minahal mo ang iyong kapwa, minahal mo na ang Diyos. Isa pa. Ito po, isa sa pinaka nai-ignore. Ang gawain ng Diyos na ito, i-design po ito hindi sa unbeliever. Praise the Lord. Sabi nga, di ba? Huwag niyong kalilimutan ang pagkakatipon. Kasi ito'y pagkakatipon ng mga tinubos ng dugo ni Kristo, ng mga niligtas ni Kristo, ng mga nabautismuhan kay Kristo. Ngayon, kung may mga unbeliever na napasok, bonus na yun. Amen. Pero ito po'y nakadesenyo para sa mga believer. Ngayon, mga kapatid, sinasabi mong mahal mo ang Diyos. Hindi mo matulungan ang gawain ng Diyos. Mas may concern ka sa sarili mo kaysa sa pagsumakitan ang gawain ng Diyos. O medyo offensive ang aking sinasabi, mga kapatid, pero ito po totoo. Nakikita ng Diyos ang bunga ng pag-ibig mo. The way you treat others and the way you treat yung gawain ng Diyos. Nakikita niyo, mga kapatid. Mahal ng Diyos ang gawain ito. Kaya nga, mga kapatid, sa pagmamahal ng Diyos, gusto niyang i-expose how He bless His people. Tama? Gusto niyang i-expose yun eh. Kaya nga, mga kapatid, na isulat ang malaking tritim. Di ba? O, ako po'y nakikipag-usap, hindi para pilitin kayo, kundi gisingin ang bunga ng pagbibigay niyo sa Diyos, mga kapatid. Kayo po ba ay nagbibigay dahil napipilitan? Dahil hindi magandang bunga yan. Kayo po ba ay nagbibigay sapagkat mahal niyo ang Diyos? Yun ang maganda. At hindi mo tinitignan ang sarili mo, paano ako pag binigay ko ito? Nakikita ninyo, mga kapatid? Paano ako pag binigay ko ito? Ito na lang ang pera. Ito na lang ang meron ako. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, bago tayo magtapos, mahigit 5,000 tao sa isang pagkakataon ng buhay ni Jesus nung siya po ay nagkatawang tao, nagutom ang may 5,000 tao. Sabi ng mga alagad, Panginoon, maggagabi na, pauwiin niyo na po sila. Pinigilan ng Diyos. Sapagkat alam ni Jesus, gutom lahat ng mga tao, pauwiin mo ng gutom. Ang concern ni Jesus, nakinig ka ng salita ko, hindi pwedeng uwi ka ng gutom. Alam nyo, ang dami nila doon. Mahigit 5,000 sila doon. Walang nakapag-produce liban sa isang bata. Anong meron kayo dyan? Wala. Alam nyo yung meron yung bata? Ano yun? 5 tinapay, 2 isda. Present niya. Ito po. Nakita ninyo? 5,000 megit kayo. Kung sa kaisipan pang tao, hindi mo na dapat ibibigay yun. Bakit? Ikaw ang pinaka-safe sa lahat dahil uuwi ka ng busog. Pero ano pong nangyari? Isinuko niya sa Diyos. Isinuko niya ang meron siya. Ano po nangyari, mga kapatid? Ito. Anong ginawa ng Panginoon?
pinagputol-putol niya ang tinapay at ang dalawang isda. I-distribute, mga kapatid. Lahat ng tao, 5,000, nakakain. At ano pang maganda, mga kapatid? May sobra pa. If I'm not mistaken, 12 bakol, mga kapatid, ang lumabis. Amen. Nakita ninyo? Gusto kong ipasok sa puso't isipan ninyo, mga kapatid. Kapag kayo po ay nasa sitwasyon na pag binigay ko ito, paano ako? Tanggalin niyo yung ganyang kaisipan. Amen. Gawin niyo yung ginawa ng bata. Kasi yung kaisipan mo na yan, ginawa ng bata, siya naman busog doon, gutom ang lahat. Pero nung ginawa ng bata, ibinigay niya. Kaya yung kaisipan, pag binigay ko ito, paano ako? Tanggalin niya. Dapat iniisip niyo, pag binigay ko ito, alam ko maraming mabibless. At hindi lang marami, pati ako damay. Amen. Tingnan niyo mga kapatid, hirap tayong makakita ng miracle. Kasi ayaw nating hayaan ng miracle magpakita sa atin. Kasi yung miracle lalabas sa pamamagitan ng pagbibigay mo rin. Nakita niyo, nung ibinigay ng bata, mga kapatid, lumabas ang milagro. Kaya wag kayong mag-iisip, mga kapatid, na ito, wala ako, marami ako utang. Hindi. Ibigay mo. Dahil ipapakita ng Diyos ang mga bagay na may waga na mahirap mong maunawa. Amen. Kaya mga kapatid, kapag nagpasya ka na, I just want to be a tithe giver, panindigan mo. Lahat po na nagpasya na maging, tawag nito, worker. Kasama po yan, mga kapatid. Hindi po dapat natin yan tinitigil. Bakit? Tayo kasi ang magpapatotoo Amen. na ang ikapo ay totoo. Amen. Kung hindi mo kayang tindigan, hindi ka makakakita ng milagro ng Diyos. Yes. Amen. Pero sa oras na ito, mga kapatid, kung lahat lang po sana, I hope kung ako lang sa akin sarili, lahat dapat tayo sumasampalataya dyan. Yes. Pero ito po kasi ay sarili mong kalooban. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Kasi ito lang naman ang gusto ko rin buksan sa inyo. Meron bang sinumpa nung siya ay nagpasyang magbigay? Wala. Pero yung nagpasyang hindi nagbigay, sila ang nakaranas, mga kapatid, ng sukli. Dahil kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Eh sa oras po ito, mga kapatid, bago po tayo magtapos sa ating pong pag-aaral, kamusta ang bunga? Where is your fruit? Hindi po aantayin ng Diyos na magbunga ka. Magdesisyon ka, kapatid. Gusto ko pong magbunga ngayon. Gamitin mo ako ngayon. Sa lahat ng hindi pa po tumatanggap ng banal na Espiritu, kayo po inihayahan ko, mga kapatid, na pumunta sa unahan. Kung gusto nyo ng bunga ng banal na Espiritu, ipakita nyo. Ibigay nyo ang sarili nyo. Nakikita ninyo, mga kapatid, kahit yan ay pangako ng Panginoon, kung ayaw mong ibigay una ang sarili mo, ayaw mong ipresenta ang sarili mo, hindi mangyayari yan, kapatid. Yes. Kaya nga, pag una kang nagbigay, una kang ibibless ng Diyos. Bigay mo sarili mo at ibibigay niya ang banal na Espiritu. Sa oras na ito, mga kapatid, let us all stand. Magpaninis tayo sa Diyos, mga kapatid. Sa lahat ng hindi pa po tumatanggap ng banal na Espiritu, pumunta po kayo sa unahan. Huwag po kayong kahiya. Huwag po kayong matakot. Harapin po ninyo. Ibigay po ninyo ang inyong sarili sa Panginoon. Purihin po natin ang Diyos. At sa mga tumanggap na ng banal na Espiritu, mga kapatid, huwag po kayong magpakakampante. Let us continue to worship the Lord.